Ang pagpunta ni Don Prix sa Dark Continent, Part 54. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay 54 na kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official. At ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamakal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa pugad ng mga Bryon, kung saan ang mga banta labis na gulat sa ating bidang Hunter. Dahil ito nga masyado ng hayok sa dugo at napakawalang puso. Dahil wala na siyang ibang gustong gawin kundi ang pumaslang. Kaya nagpatuloy ang pagdanak ng dugo sa pugad ng mga Bryon. At dyan nga, habang pinapatay ni Don ang mga normal o level 1 Bryon, sabi niya, akala ko pa naman malalakas kayo. Pero wala naman pala kayong mga kwenta. Hanggang muling pinigilan ni Kido ang ating bidang Hunter at sabi niya na tumigil na nga daw si Don Prix. At dagdag niya pa na siya daw si Kid, ang kaibigan ng ating bida. At si Don nga napatingin sa batang halimaw at sabi niya, na ano ba ang sinasabi mo, bata? Anong kaibigan ang pinagsasabi mo? Hindi ko alam ang salitang kaibigan. Ang gusto ko lang ang makakita ng pagdanak ng dugo. At dagdag niya pa na wala nga daw kwenta o kagana-gana ang mga Bryon. Pero mukhang mas walang kwenta raw ang batang halimaw dahil napakahinang nilalang nito. At dyan nga, bilang umiyak si Kido at sabi niya sa kanyang isipan na mukhang hindi na nga daw si Don Prix ang kanyang kaharap ngayon. Dahil ang kanyang kaibigan nga daw maingat sa kanyang mga salita at iniiwasan niyang makasakit ng damdamin ng iba. Hanggang sabi ni Don na bakit ka umiiyak, bata? Masakit bang tanggapin na wala kang kwentang nilalang? Ang mga may hinang tulad mo hindi na dapat nabubuhay sa mundo. Dahil anong silbi ng pagkabuhay mo kung mamamatay ka rin naman? Hindi mo naman kayang ipagtanggol ang sarili mo dahil mahina kang nilalang. Nabuhay ka lang sa mundo para mamatay. Kaya dyan, patuloy na umiyak ang batang halimaw. Durog ang puso ni Kido sa lahat ng kanyang mga narinig. Pero habang umiiyak siya, sabi niya na si Don nga daw ang nagsabi sa kanya na mahina o malakas daw, pare-parehas lang may karapatan na mabuhay sa mundo.
At sa pagkasabi niya yan, biglang napatigil si Don Prix at biglang may naalala o biglang sumulyap sa kanyang isipan. Ngunit ayaw itong alalahanin ng kanyang masamang katauhan. At para nga daw, mawala na ito. Kailangan niya nang tapusin agad ang batang halimaw ngayon. At kung tatapusin na nga ni Don, si Kido, bigla namang may yumakap sa kanya at sabi na to, na tama na daw, pakiusap. At habang sinasabi niya yan, tumutulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata. At yan ngayon walang iba kundi si Rin. At dahil dyan, unti-unti nang naalala ni Don ang lahat sa kanyang isipan. Hanggang tuluyan nang nawala ang sumpa sa kanyang katawan at pumatak ang luha sa kanyang mga mata. At wala siyang ibang sinabi kundi patawad. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa pugad ng mga Chimera Ants, kung saan may patuloy na naglalaban ng patayan. Walang tigil sa pag-atake ang commander at patuloy naman na umiilag ang Royal Guards. Mabilis kumilos ang maharlikang gwardya na si kaya hindi siya matamaan ni Sabrak. Pero ang commander walang pakialam dyan dahil patuloy lang siya sa pag-atake ng kanyang mga panira. Kaya wasak-wasak ang paligid sa pugad ng mga langgam. At habang umiilag siya, naghahanap siya ng tiyempo para masunggaban si Sabrak. Hanggang sa pag-atake ng commander, tumalon si ng sobrang taas para dakmain si Destructive Blade Sabrak. At nadali niya yan, ngunit sa isang iglap, nagulat ang Royal Guards. Dahil replika lang pala ulit ang nadali niya. Hanggang nag-ulanan na naman dyan ng sangkaterbang panira. Pero diyan nga, muling nakaiwas ang maharlikang gwardya. Dahil nakatalo na siya bago pa magbagsakan ang mga panira. At diyan nga, sabi ni na ilang replika daw kaya ang kayang gawin na to. Dahil maaaring replika daw pala ulit ang umaatake sa kanya. At kung magkagayon nga daw, nasaan ang tunay na kalaban? At diyan nga, habang nag-iisip at naguguluhan ang Royal Guards, biglang may isa pang Sabrak ang sumalisi sa kanya at bigla siyang inatake. Pero agad nga yung nilamon ni ng buong buo. Pero alam niya na replika lang din iyon. Pero pagkatapos nga niyan, nagbagsakan na ang napakaraming panira at nadali ang maharlikang gwardya. Pero diyan nga, buhay pa rin si pero sugatan na siya dahil sa atake ni Sabrak. At diyan nga, sabi ng commander na pinapahanga nga daw siya ng Royal Guards dahil nakabangon pa ito pagkatapos nun. Pero ngayon nga daw, tapos na ang kanilang laban. Dahil ang kanyang mga ataking araw nagtataglay ng mga lason. Madali nga lang daw ng isa na to. Maaari nang ikamatay
ng kanyang biktima. At kung mas marami daw ang tama, tiyak na ang kamatayan. At dagdag niya pa, unti-unti kang manghihina hanggang bawian ka ng buhay. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, bigla na lang sumigaw si ng sobrang lakas. At sumugod papalapit sa commander. At si Sabrak naman nakatingin lang sa kanya at sabi na to, "Naisa kang hangal." Hanggang pinakita na nga dyan na nakabagsak na ang Royal Guards. At sabi ni Sabrak na isa na nga lang daw ang kailangan niyang tapusin ngayon. At yan nga daw ang hari ng mga Chimera Ants. At dyan na nga nagtapos ang video na ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod pang kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!